Maganda ho laging excited ho kayo sa buhay ninyo. Alam niyo ba bakit? Kung wala na ho kayong sigla, you're growing old. just grow up. Don't grow old. Alam mo yung ibig sabihin ng grow up? Just grow up. Don't grow old. When you grow old, pag kayo tumanda, pag kayo gusto yung tumanda, and yet, well, just grow up. Grow up, nothing wrong with growing up. Age is a number, sabi nga nila. Alam nyo kasi pag nagkaedad na hong tao, ang isang individual, pag nagkaedad, nawawala na hong sigla. Kasi akala ho nila, seryoso na pagiging matanda, or pangit pakinggan matanda. Pag nagkakaedad, nagiging seryoso na. Parang ang dating, mahinahon na. Wala nang sigla. Come on, give me a break. Just keep growing up. Don't grow old, my man. When you start growing old, that's when you start existing. Get it? Pag kayo, when you start growing old, that's when you start existing. Just keep growing up and start living. Keep living. Do not exist. Pag ikaw buhay, importante na may sigla ho. Makikita mo yung mga biyaya na dumarating ho sa iyo. Nakikita mo biyaya, nakikita mo yung Diyos dyan. Nakikita mo rin kung ano yung pinagkakaloob sa iyo, kaya pagpapasalamat lagi at may sigla ka. Di ba? O, ganun lang ho kasimple eh. There's always that attitude of gratitude. Gratitude kasi marami yung biyaya sa iyo eh. Anong gagawin mo dyan? Pagkaubaya mo rin, pagkaloob mo rin sa iba, i-share mo. Okay, that's why the word for the day, keep growing up. Do not grow old. When you grow old, you start existing. When you grow up means you're living. Buhay. Anyway, 13 after 10, hinahataw lang mo, ay, kumusta ho? Nakapagkape na ho ba kayo? Ako, 2 tasang kape ba naman? Matapang. Sus, mariusap. Kaya, ganito ho lagi ako. I keep always be on top of the situation. Yan, gusto ko laging, huwag nyo nang pansinin yung English ng mga bossing kasi pag pinapansin nyo, nasisira eh. I thank you for your comment na parang, bakit ka nag-i-English? Islang ka ba? I'm sorry. And then, nakasanayin ko kasi pag nagsalita na ako, ganun na. Huwag nyo lang pansinin. Pansinin nyo lang ginagawa ho natin yung sustansya mga sinasabi. Kapag pinansin nyo hindi nyo na makikita kasi pinapansin nyo mga sinasabi. Yung estilo ng panalita ko, estilo ng delivery ko, estilo kung paano ako masigla. Bansinin nyo naman yung sustansya ng mga sinasabi ko. Kasi pag nawawalang konteksto, wala ang saysay, binabantayan nyo lang kung anong lalabas sa bibig ko. Hindi nyo tinitingnan kung ano yung kalidad na mga dapat maintindihan nyo. Kaya nga siguro kayo nakikinig sa atin eh. Hindi ba? You want to be informed. Okay? You want to be updated by way of analysis, events, situations na nangyayari ho ngayon sa bansa ho natin. Okay, mga suki ho natin sa Bayang Dagat, thank you so much sa mga pinapadala niyo ho sa atin, mga messages that you're listening to us. Salamat, maraming salamat. Marami hong bansa na kahit na ho sa analytics ho namin, sa YouTube channel ho namin, Bitag Official, nakikita ho namin real time yung mga nanonood ho ng mga episodes ho namin, special sa Bitag Live and all the other episodes ho. And segments ng Bitag from classic to the latest. Pati ho yung aming Pinoy US Cups, Bitag US Cups. Yung aming Bitag Live, ganoon din ho yung other shows na mga public service ho namin. And many more, pati ho yung mga Bitag segments within T3. Ina-upload ho namin. Tsaka ho, kaya kung kayo ho'y nakikinig ho sa amin sa Bayang Dagat, sabi nga ho nila, parang hindi ako nawala sa Pilipinas, parang nandyan lang ako. Thank you so much for saying that. And gagawin ho namin, sisikapin ho namin, parang hindi rin kayo lumabas ng bansa. Kaya pagdating doon sa mga topics na tinatalakay ho natin, sigurado ho kayo at nakakasabay ho tayo. Kung minsan, eto, dinadagdagan ho natin. Okay, si Rolando Villaver, listening live from Sydney, Australia. Sabi niya, thank you, Rolando. Thank you. Sa Twitter ho yan. And thanks. When you start saying that to me in the morning, nagro-roll call ho tayo, saan man ho kayong bansa, let us know, sound off. I would appreciate that. Kasi I love to serve. Okay? I love to serve. I love to serve in this way. Pagsilbihan ho kayo na parang bigyan ho kayo ng mga impormasyon, bigyan ho kayo ng mga analysis, mga bagay na dapat ninyo makita ho. Yun ho mga sinasabi ko, or wisdom na nababasa ko rin ho, turo din ho sa atin. And I share that also. Hindi ho ako nagmamagaling. Kung medyo familiar ho yung mga sinasabi ko, it's because I also have to pass it on.
Okay? Ganun lang ho kasimple. Okay, let's talk about something now. 16 after 10. Nagkape na ho ba kayo? Nagtsa na ho ba kayo? Yung iba sa inyo talagang... Oy, nasubukan niyo ho bang kapeng bigas? Healthy daw yun. Yung talagang yung sinasangag yung bigas. Tapos ginagawa yung coffee. They're saying it's healthy. Nasubukan niyo ho ba yung mga bigas at green tea na sa Japan? If you're listening to us in Japan, yung mga Hapon, yung green tea at saka yung hindi luto na, yung bigas na fina-fry na parang brown pa lang. Tapos ihalo mo rin sa green tea in a bag. Pag ininom mo yun, healthy raw ho yun eh. Okay? Ano man yung ritual ninyo in the morning to keep you in top shape, it's you, me, your coffee, or anything that you drink in the morning. Bawal lang huy alak. Ibang usapan ho yan. You, me, your coffee, or whatever it is that you drink in the morning, and Bitag Live. Alright? Ina-associate lang ho namin yung mga ginagawa ho niyo sa umaga. And we're trying to keep posted. O yung iba dyan, alam ko, naliligo, pero nakabukas yung kanyang cellphone. Tapos sa shower, bukas lang ho yan, and then nakikinig ho siya sa cellphone. Imagining ho yung mga ganyan ho. Ano? Alright, so Talbo, thank you. Sabi niya, katutok daw sila sa programa ng Bitag Live, 92.3 News. Happy week. Wala pang weekend, Friday pa lang ho tayo. Thank God it's Friday. Tomorrow's weekend. Alright, pag-usapan ho natin, alam niyo mga bossing, yung excitement ng mga tao nandyan, isa ko sa mga excited. You know why? Change is coming. But when I speak of something, pag ako'y nagbibigkas ng mga bagay na maaari hindi maganda sa paninig ninyo, na parang akala ninyo, trabaho ko talaga ito ho'y magpahayag ho ng mga bagay na isinishare din ho natin. Base doon sa ating sense of analysis. Kung pag-aanalisa ho natin, hindi tutugma doon sa inyong pananaw at medyo ko. Ako kasi kuminsan, I will always be the Pantulfo. Pag medyo, ganito lang ho, napakinggan niyo ho muna ako. Pakinggan niyo ho ako sa aking programa, panoorin niyo ho. Pag kayo ho'y pumunta sa Facebook ho namin, do not make any comment without even listening because you will be exposed as dumb-dumb. You mean dumb-dumb? Dummy. Dumb as dumb and dumber. Because you don't know what you're talking about. Hindi mo alam kung ano sinasabi. Hindi ka kasi nakikinig eh. Mabasa mo lang yung post. You think na sinasaltik na yung mga manok ninyo. Come on! Tapos ng eleksyon. Tigil na yung tigil na yung kampi-kampihan na. Eto na. Time to unite. But we have to watch. Alam niyo mga bossing, lahat naman tayo excited for change. Who's not? Maliban na lamang yung mga malungkot kasi ayaw nila ng change because gusto nilang gating gawi. Di ba? Or kung sino man yung kalang... Pero ngayon, kahit na nga yung mga manok ninyong sinuportahan ninyo hindi nanalo, nananawagan ho silang susuporta sila. Kaya lahat man ho tayo. Alam ko naman ho mga bossing, kahit saan ho kayo bahing dagat. You know, it's my job. It's our job and anybody in the media to express whatever that we see. Ibabalita ho yan. If it doesn't conform, pag hindi ho medyo tumugma doon sa inyong gustong makita, hindi ho ganun ang balita, hindi ho ganun yung analysis eh. Malinaw? Tigilan na ho natin yung ibang mga kaob-oban natin sa ating pananaw. Iyan ang nagiging, kuminsan nagiging bobo tayo simply because gusto natin maging bobo dahil sa estado natin. Gusto natin manatili dyan kasi una, saradong taengan natin. Para tayo mga kulto, sunod-sunuran, hindi nag-iisip. Hindi ganon turo ng Bitag Live. Hindi ako nagtuturo. Hindi ganon ho yung estilo namin. Importante, bukas ang inyong isipan. Fertile yung mind ninyo. Yun ho, ibig sabihin yan eh. Nang sa ganon, hindi kayo namamanipula. Kahit na nga ako, makinig lang ho kayo sa akin. Pero, tingnan nyo, nagkakamali rin ako. Hindi ho ba? Tao lang tayo. Wala naman ho perfecto. In short, just open your mind and listen. Okay? Huwag ho maging sarado. Pag sarado, kulto. Ang ibig sabihin. And then ayaw mo, in God we trust. You only trust God, nobody else. Get it? I hate to hear it na, in God we trust. Yes. Diyan ho na buo yung Amerika, in God we trust. Sa Diyos ho sila nagtitiwala. Pero lately, slogan na lang ho yan. No, they don't trust God. Karamihan sa kanila galit pa sa Diyos eh. Let's get out of that topic anyway. Alright, nandito na ho tayo. So nagbibigay lang ho kami ng pasakali. Some of the things na sasabihin ho namin na hindi ho tutugma sa inyong mga pananaw or sa inyong, kasi yung analysis ho natin base doon sa mga nangyayari at selection process,
At alam niyo naman ho mga bossing, excited ho tayo. One common denominator, lahat ho tayo excited at gusto na ho natin makamtan yung pagbabago. Subalit nandyan pa ho yung dating mama na soon to be citizen no, nalalabas na papasok ngayon si Digong, President Digong. Okay? But eto lang ho, alam niyo, hindi yung ibang tao nagiging maligalig ho, naiinip eh. Siguro sa pagiging excited. Meron namang iba dyan, parang hindi pa makaget over na parang gusto. Oh, kampi-kampihan na. Tapos ng eleksyon, nahalal na. Okay? So, tigilan na ho natin na parang, pag hindi niya narinig yung magandang paninig na niya, parang, hindi siya, saltik yung manok mo dyan ah. Guys, listen. Ayaw ho namin kayo magalagay sa estado ng pagiging bobo. Ang estado ho natin dito, para maitaas ang antas ng inyong pananaw at pag-aanalisa. Alright? Change? Yes! Everybody! Change for the better. Di ba? May change din kasi na hindi maganda. Alright? But it's change for the better. Always. Positive. Mm-hmm. Eden Rubio, listening from Tokyo. Yes, change is coming. God bless. Okay, thank you. Eto na ho pag-uusapan ho natin. Nasa, alam niyo ho kasi, ano? Pasanin ho ngayon sa balikat ni President Digong, ito hong pagbabago na to. Alam niyo ho kasi, excited, kahit na ho sinong excited. Subalit, unti-unti, naiibsan na ho yung sinasabing, sabihin natin, excitement kasi trabaho na, papasok trabaho na. Tapos na yung pakikipaglaban. May excitement ho kasi, in the thick of the battle, sa gitna ng bakbakan, ang sinasabing halalan, tapos na ho eh, panalo na. Okay? Linawin ho natin. Alright. This is what we're saying. So, nasa balikat ho ni Digong, tawagin na ho ng President Duterte, incoming, yun hong, sa kanyang balikat, pasanin niya is, he's carrying the weight, yun hong bigat, nakaatang na responsibilidad na mag-uumpisa ho sa sinasabing, ay paghahanda at pamimili ho ng mga taong karapat-dapat na kanyang pinagkakatiwalaan at katiwa-tiwala naman kasi meron silang mga integridad at may mga track record na ininiho ba? Either, sabi nga ho ng ibang mga magagaling dyan, moral excellence, academic excellence. Diba? Well, marami pa hong pwedeng sabihin, dagdagan dyan eh. Okay? Ngayon, pag pinili ho ng isang, kasi ho, ganito lang ho, marami ho nagsasabi, oy, tayo yung boss, tayong namili ng empleyado na magiging CEO natin, Chief Executive Officer. Bibigyan natin siya ng kapangyarihan na mamili rin ng mga taong pagsisilbihan tayong mga employer. Kasi siya'y employee natin. At ang pagiging employee, magiging Chief Executive Officer. Siya'y pipili na kanya mga pinagkakatiwalaang nandyan na magsisilbing gabay, advisor, executives din. Siyempre, ang base ng pagpili niya ay base sa tiwala. Hindi lang sa tiwala, bagkus sa kakayanan at sa integridad ng mga napili. Pag may questionabling integridad doon sa mga napili, naturalmente hindi tayo pwedeng manatiling tahimik lamang. Pero ang pagsasalita hindi naman ay parang nagre-reklamo bagkos ay pagpapahayag lamang at hindi naman kumokontra, mas maganda ho yun hong saysay ng demokrasya. Kung sakaling hindi man ho tayo tutugma at hindi man tayo siguro magkasundo at hindi pareho yung ating pananaw, ay may salita sa English na hirap Tagalogin, we can disagree agreeably. Okay? We do not want to disagree disagreeably and violently. Ibang usapan ho yun. You get it? So, kung kayo ho'y nakakaintindi, kahit na ho kayo mangmang, sabi nga ho ng ibang mga talagang nanlalait dyan dahil sila'y nakapag-aral ng gusto. Ang gusto ho natin sasabihin ho natin dito, dapat lang ho na nandoon ho yung saysay ng demokrasya. Nene Bonifacio, mahilig kasi mag-react tayo mga Pinoy. Dami kasing nagmamarunong gusto ng pagbabago, pero reklamo ng reklamo. Tama ka, Nene Bonifacio. Human nature ho yun eh. You can't make everybody happy. Some people are
medyo mahalawak yung pag-unawa. Merong iba makitid at ayaw. Nandoon sila. Masisisi mo sila? Hindi. Bagkus sila'y dapat iniintindi at dapat intindihin. Sa katagalan, lalawak din ang kanilang makitid na pananaw. Get it? So, ito na ang ating sasabihin. So, ito hong pasanin ho sa balikat ngayon ni President Digong, ang pagpili ho ng mga tao at excitement. Ako ho kasi, naniniwala ho ako na sa kakayanan ho ng Pangulo ho natin. Ako'y sumusuporta. Kung ako'y nagsasalita rin, hindi ko kumukontra bagkus, paghihikayat. Para yung mga taong yung sinasabing excitement na wala pa ho tayo nakikita. In fairness naman ho, hindi pa nakaupo yung tao sa Malacanang. Kaya yung excitement, alam niyo man, sabi nga ng isang taga New York na nakinig ho sa atin, sabi niya, yan ang maganda niya sa Pilipinas. The excitement is there. Let's keep the momentum of being excited. Kung wala ka ng excitement, wala kang buhay. Kaya lang, pagiging excited natin, wag naman tayong parang, nagkakasakitan, nagkakainsultuhan kung ano-ano mo sinasabi. Let's be careful about that. Tapos ng eleksyon. Okay? Ngayon, kaya ho tayong sasalita rito kasi ipagdasal na lang ho natin, panalangin ho tayong sabay-sabay na tayo magabayan bilang isang bansa sa tiwala ho natin, sa leader ho natin. Kasi ang leader ho natin ay parang respetuhin ho natin, hinalal natin yan at ang kapangyarihan niya, supporter rin ho natin. Basta't ang leader ho natin, isusunod naman doon sa sinasabing saligang batas at ang kanyang mga ginagawa ay base sa saligang batas at wala hong nilalabag sa konstitusyon ho natin. Magkusinusunod lamang. Kaya tayo dapat sumunod at hindi ho lalabag doon sa mga bagay ho na ginagawa ng mga leader ho natin. Mga leader natin na mapipili. Kasi may mga leader na hinalal at binigyan ho ng basbas ng taong bayan. May mga leader dyan na hindi naman hinalal bagkus, in-appoint lang ng leader na hinalal natin. So magkaiba ho, no? Leader na hinalal, leader na mga in-appoint. Cecilia Moncada, Idol, pag-pray na lang natin. Lahat naman dapat tayo mag-pray. Every day you pray. We got to pray just to make it today. I say we pray, sabi sa Christine Barrios. Change should begin in us. Yes, you're right. Sa atin, mahirap baguhin ang iba. Mas madali kung sarili natin, unti-unti nating baguhin, magtulungan tama. Let's talk about this seriously. Ang pagbabago ho talaga sa atin muna. Yun na. Ako ho kasi, specialty ho namin talaga sa Bitag. And aligned with Digong, I always want to, good law enforcement. Ako'y susuporta ho ako doon sa bagong Chief PNP ko. Ito'y matutuloy naman na yung dating Chief of Police ng Davao. And I support this guy. Apparently, parang mini-me. Malit na version ni Digong ho yan. Kumbaga, walk the talk and walk the walk. Ang una ho talaga na dapat makita agad, maramdaman ng taong bayan, yung pagpapatupad ng batas. Sino pang magpapatupad? Kundi tagapagpatupad ng batas, sino pa yan? Hindi, PNP. Alam niyo ho kasi, ay nakikita ko at medyo maganda ho. Very promising and the signs na itong papasok ko na Chief PNP, sabi ho na, The Rock! Bato! Well, that's good. Knowing na siya ho'y work with Digong and that's been, being the Chief of Police sa Davao, my track record ho yan. That's good. Mahirap pong ilagay mo anong track record, puro scholastic excellence or academic excellence, moral excellence, pero pagdating sa leadership, we got a problem. Okay? Magaling ho kasi akademya lang, hindi ba? Magaling doon sa sinasabing mabait. Subalit pagdating ho sa implementasyon, ibang usapan, execution. Now this guy, sensyon ho kayo, pag medyo nag-uumpisa ako na parang itong tao na tong ilalagay na Chief of Police, positive ho ako dyan. Alam niyo ho pa bakit? That's the guy I'm looking for. Yan ang hinahanap natin. You know why? Listen carefully. Ang gusto kong nasabi niya sa media, ang unang baguhin, una para makamtan mo yung tiwala ng taong bayan sa pulis, nagkaroon ho ng stigma. Ang paglilinis sa loob, internal, using internal affairs, cleansing, image enhancement, structural, sabihin na integrity, yung struktura ng PNP, maitaas ang integridad. Yung kredibilidad at panipaniwala kinakailangang pagbabago sa loob bago mo maimplementa yung sinasabing mga bagay na yun hong pagpapatupad ng batas dahil nagpapatupad karapat-dapat
respetable, nakamta ng tiwala kasi, sabi nga ng iba, change from within. We cannot impose change. Hindi ho natin pwedeng pagduldulan, pagbabago. Kung yung taong nagsasabing pagbabago sa sarili niya, umpisa ang pagbabago. Kaya yung sinabi nitong incoming Chief PNP, alam niyo, I like what he said. Gusto ko yung sinabi niya. Sa loob muna, may paglilinis at pagbabagong gagawin tayo. Malaki hong respeto ko doon sa ibang mga opisyal ng PNP. At ganun din sa mga lilit na drangko. Marami rin mga balasubas, bastos, alang disiplina, kotongero, kinakailan tinatadyakan sa lalamunan. I'm sorry. Wala rin naman pinagkaiba sa mga medyang busabos, kotongero, alanghiya, kapalmoks, na nakakahiya para doon sa ibang mga kapatid namin sa industriya. Balansehin natin. Kung may bayag ho akong sabihin sa PNP, may bayag din akong sabihin sa mga media rin. Saka sa mga kabaro ko, dahil marami rin mga putok sa buhong mga taga-media, ganun din sa pulis. Kaya ako'y nananawagan talagang sana itong pagbabago na to. May mga media dyan na talagang hindi para makaget over, kulay dilaw pa rin. Sa kanilang editorial, sa kanilang pagbabalita. Alam nyo naman yan. Alam mo ng media na yan. Ang pagbabago ho, pati rin sa media, maraming mga yellow media. Marami mga kulay dilaw na media can't get over. Hindi pa nag-uumpisa, bumabanat na. So, nagsalita ho yung incoming Chief PNP. Kung siya ho, si The Rock, kung tawagin. Hindi The Rock, ha? Bato! Ang pagbabago raw ay dapat umpisahan muna sa hanay ng organisasyon ng PNP. Importante yung Fourth Estate, yung media, dapat magbago rin eh. Maraming putok sa buho sa amin eh. Kulay dilaw pa rin eh. Mga putok sa buho. Ewan, malalaking dyaryo. May ibang mga television dyan eh. Mga putok sa buho rin. Magbabalik ko kami. Alam niyo ho kasi, napakahalaga ho talaga ng law enforcement. Alam mo, yan ho ng thrust ho ni, talagang dyan ho nakatuon ang yung gustong talaga ni Digong. Alam niyo kung hindi ho matibay yung enforcement of the law from the law enforcers themselves, of course kasama ho yung local government dyan na tinatawag yung small time, Davao would never have been successful. So, my track record ho si Digong. And some people are calling small town, leave them alone, pero para sa atin, I still believe that, you start with a small thing, little minor thing, and it becomes major, like a habit. Pag isang taong merong success, it becomes a reference point. Pag napaganda mong isang maliit na probinsya, pwedeng gawing malaki yan. May mga kontrapelot, walang magawa at nagsasalita agad na hindi kasi ang thinking nila, small town yan eh. Small town, small time. Makinig nga kayo mga big time na katangahan din. Na pang estilo ng inyong management, sabi ko nga, one size fits all. Kaya siguro na insulto ko yung mga ibang mga nasa Imperial Manila dahil hindi sila nahalal. Kasi mga big time sila eh. Hindi ba? So, when a small town and a small time and a small local government leader succeed in doing one thing, there's that habit of discipline and then may moral authority and moral ascendancy ng sinasabing leader kaya sumusunod yung mga tao dahil may tiwala sa kanilang leader at nagpapakita ng kanilang leader. Anong masama roon kung small town yan, small time, igawin mong malaki. That is the challenge. Alright? Yun hong ating sinasabi rito. Ngayon, ako ho'y naniniwala na una sa lahat na strong ho si Digong President Duterte incoming na talagang law enforcement. Crime, drugs, rapists, get them out of the street. Get all this scumbag behind bars. Make no mistake about it. They try to fight back, pulverize them. That's the way it is. American way. Pag sila'y lumaban, pulbusin niyo mga yan. Mga putok sa buhong ayaw sumunod. Abay, sampulan. Paano sampol? Turuan ng respeto. Pag ayaw, daguk-dagukan. Pag ayaw pa rin, sige, tadyakan.
Pag kumasa, laban ng putukan, pulbusin. Alam mo nang ibig sabihin noon. Kaya maraming sasabi, may series of steps ho yan eh. Ngayon, kaya lang ho akong sinasabi rito, alam niyo, ang mga puliso natin, importante ho talaga. Pag ito ho yung ating Philippine National, naniniwala ho ako rito sa papasok ho na si De La Rosa, and then eventually, kung ito'y mapipili, ipopromote agad to 4-star to become a chief PNP. So, siya ho yung mini-me, yung maliit na version ni Duterte. It's almost like a clone. Well, there's nothing wrong with that. Basta't nasusunod ho na pagkakatiwalaan ng tao, ng presidente, yung kanyang talagang, ito ho yung kanyang pinaka-chief. So, meron ho silang parang, there's that, sabihin ho natin, alter ego when it comes to law enforcement. Kaya ako ho'y naniniwala sa mga ganyan eh. If I were to pick my people, I'd like to make sure na yung taong aking pagkakatiwalaan, he must or she must be like me as well. Okay? My semblance. It doesn't have to look like me, but somehow, doon sa sinasabing pamantayan, ay pareho. Kasi may susundin kang pamantayan. So, wala na ho tayong problema. Gusto ko sinabi ho nitong si De La Rosa, kinakailangang pagbabago sa loob ng sinasabing institusyon or hanay ho ng PNP, ang Philippine National Police, the institution. Okay? The state police, kung tawagin. Ngayon, ang sa akin hong naniniwala ako na may kunting para makamtan ho ang tiwala at integridad ho at mabalik yung dignidad, yung sinasabing integridad, importante, na walang bahid, talagang maglilinis ka, magdidisiplina ka para doon sa mga putok sa buhong pangtatadyakan. I wish ganun din kami sa media. I wish marami mga taga-media na tinatadyakan palabas. Yung malalakit, maliliit, katamtaman, palagitna, pare-parehong hugis na mukha, one tabas na. Kung hindi ho tugma doon sa sinasabing integridad na kinakailangan tadyakan palabas. Ang dami ho kasi ganyan. Ganun, sa hanay din ng pulis, dapat ganyan ang ginagawa. Para makamtan yung sinasabing tiwala at respeto. Maganda yung sinabi ni De La Rosa at ako'y naniniwala dyan. Alam niyo ho kasi, ang mga pulis ho natin dapat makamtan ang tiwala ng taong bayan kasi nalinis ang hanay. At nagsample, nagpapakita maraming tinadyakan palabas kasi mga madudungis yung mga putok sa buho. Kaya yung mga putok sa buhong, mga kotongerong rapist na mga nagpaplanta ho ng droga, pati mga asawa ng vendor, nire-rape na mga putok sa buho. Galit ho ako dyan May sinapak na ho ang pulis Right on the face, doon mo mismo sa kanyang headquarters Gusto makipagsubukan, naghubad ho ako ng jacket There are times na talaga, kumis nakakalimutan ko kasi uniforme sinusuot niya. Yun yung uniforme. Ang yan ang aking ginagalang. Pero yung nakasuot, hindi ko ginagalang. Gusto kong hiwain yung kanyang kilay sa pamamagitan ng matinding siko. Noon yun. Pero ngayon, I expect na sinabi ho ni Bato na magkaroon ng pagbabago. Your days are numbered. That's it. I like that. I salute you. Let me help you. Tutulong ako dyan. Tugisin natin. Tutugisin ko kung sino nagreklamo total pag sinabi ko, sabi ng PNP mo dyan Pag hindi, tago na kayong putok sa buho kayo. Na mga kulang. Kailangan major ka, tapos papakialam mo, huhuli mo ang asawang vendor, tapos i-rape mo, gago. Ang tawag roon, di ba? Nagmumura ba ako? Hindi. Katawagan yun doon sa taong gumagawa ng kagaguhan, kaya gago. Minumura ko? Hindi. Ang gumagawa ng katarantaduhan, tarantado. Minumura ko ba? Hindi. Katawagan yun. Yun ang nararapat para doon. Kung ayaw mo tawagin kang ganyan, tumino ka. Kaya ako naniniwala. Naniniwala ako ng pagbabago. Darating ako'y excited. I'd like to see the central communication system where response will be instantaneous. Ako ho'y naniniwala na mangyayari hutong gagawin ho ng Chief PNP natin sa tulong ho ni Digong at kung may mga mambabatas na nakikinig ho sa atin, I believe Grace Poe will be back dyan ho sa Senada and she should still be in the Committee of Law Enforcement and I call for, ito ho'y panawagan ko na magkaroon ng Central Communication System such as 911 for medical, for emergency, for fire, one common number for all. Connected sa lahat ng mga sinasabing mga tanggapan na tutulong ho. Digital na ho tayo. Digitization should make it a lot easier sa sistema ho ng digitalization kung tawagan, pero ang tawag ho digitization
from the word digital, it's easy to access. Wala na ho yung lumang estilo na tawagan mo pag may sunog. Dating agad ang bumbero. May kasamang pulis pa na motorsiklo, may kasamang ambulance kung kinakailangan. Sabay-sabay nag-uunahan sa lugar. Kung mahirap ho dahil traffic at may marami naman motorsiklo, mauna pa. Make way. Hindi ho ba? Gamitin ho yung mga barangays multiplier na meron din ho agad ma-identify kung saang lugar kasi ma-identify, mauna yung mga barangay agad. Tutulong ho yung mga barangays multiplier. Darating ho yung mga pulis sa pinakamalapit na sinasabing substation or station and then doon sa distrito. Get it? And sino man ho upo sa Senado, sa Law Enforcement Committee, Peace and Order, kasama ho ito, Central Communication System. In fact, meron ho sila sa Davao, and that's 911. Bakit sa Manila wala? 117? Abay, nangungulangot, ewan. Minsan pinaglaruan ho namin. Hindi naman sa pinakita lang ho namin kahinaan. Magalang naman. Kaya lang, Sus Maria Josep, ang mga pulis ho dapat ka natin, madaling dumating, madaling lapitan, una, madaling hanapin, madaling lapitan, madaling dumating. Get it? That's the battle cry. Madaling hanapin, madaling dumating, madaling rumisponde, madaling puntahan. That's community-friendly to serve and protect. I'm sure alam ho to ni Colonel De La Rosa will become General De La Rosa, he'll become four-star general na pinagkakatiwalaan ni Digong. And I know Digong wants it that way too. So yun hong magiging successful ang Pangulo natin kung talagang pondohan ay infrastructure. Pag sinabing crime prevention infrastructure is 911, instantaneous response, crime, emergency, as well as fire. And in the presence of each and every police, napakahirap po magkaroon ng patrol cars sa syudad ho natin sa Metro Manila. Sus Maria Josep, halos hindi na ho kumilos kasi traffic nga. And that's another challenge na gagawin ho ng Digong. Let's not talk about it now. Para sa akin, law enforcement, instantaneous, ma-feel ho agad ng mga tao ng pagbabago. Makamta natin ang pagbabago. That's it. Nasa balikat ho ngayon ng Chief PNP yan. Incoming, that is. So, kinakailangan ho para madaling dumating, nakamotorsiklo, mga dirt bike yung ginagamit, by twos, by threes, di ba? 3 yan, 6 agad. Pag nakita mo yung mga motorsiklo sa mga takbo dito, may mga, sino pang lukong-lukong siraulong magbabank, mga bank robber na putok sa buho ng dapat, hindi na binibinang pagkakataon kung sakaling manlaban. Of course, the presence, crime prevention is the key. Not crime solution, the presence, the response, na madaling puntahan, madaling dumating, madaling lapitan. Of course, alam ho yan ni Digong. At alam ho yan ni The Rock De La Rosa, John De La Rosa. Ako ho'y inuulit ko lang aking mga sinasabi ng panahon ho ni 2012 pa. Pinick up nga ho ito ni Grace Paul. Kasi pinagtatawanan ho natin, 117 ho natin. Abay, bumili ka na ng pizza, nauna pa yung pizza delivery, pagkatapos 2 pizza ng in-order mo, tsaka darating yung response. Kapag dumating yung respondent ng police, soko, picking bodies na lang, kung sino mga patay yung pinipick up mo. Sus, Ginoo, change is coming! We need that crime prevention infrastructure, a central communication system na kinakalang punduhan. And I know Digong will support this, and even as Chief PNP, understand what I'm saying. Ganun ang trabaho ng BITAB kami pag pumupunta. Yearly pumupunta ho kami sa mga police department in every major cities in California. Nakikita ho natin mga chief of police, tsaka yung kanilang mga sheriff, kanilang mga neighborhood response team, mga patrol police cars, mga detectives ho nila. Sumasakay ho kami. Nakikita ho, natutuwa ho kami sa ganyan eh. Kami ho sumusuporta at kami ho bumubusinat na panawagan lang ho namin ng ganyan. May mga mambabatas na niyan dyan na hindi malaman kung sila'y tatalo na, babalimbing, ano man ang inyong gustong, saan man kayo, kung kayo naman magiging balimbing, di sumama na lang kayo. Sumama na lang kayo sa Mayorya, kasi Mayorya, alam niyo naman kasi, marami na kasi magbabalimbing, naturalmente, susuporta na sila kay Digong. Ngayon, dahil susuporta na yan, siguro mas madali nang kumbinsihin, ponduhan ang Pilipinas sa National Capital Region. Bakit sa probinsya ng Davao nagawa ho yung 911? Bakit sa Maynila wala? Get it? Si Leffel Sumugoy, pareha. Tama, ibang polis masyadong mayabang dahil sa pangalang polis. Yan ang lumang tugtugin. Sa bagong polis ngayon, I think na sa gagawin ho ni General De La Rosa and si President Digong, magbabago yan. Believe me.
Ako na naniniwala ho dyan. Okay, sige. Harrison Mateo, good morning, Sir Evangeline and Harris from New York. Wala po talagang kupas ang inyong programa. Nakakatuwang pakinggan na may media na sadyang totoo, nakakamulat ng katotohanan. Thank you, Harrison Mateo from New York. And then si Dan Ortiz. Yan ang number 1 na dapat mabalik. Kaso mukhang 80% na police tiwali. Let's give them a chance. Wag muna natin, kung ano man yung na-stigma, kung ano man yung nakita natin na batik, bigyan natin ng pagkakataon na para magbaguhin ng mga papasok. Wag muna tayo magsalita. Change is coming. Di ba? So, Levi Tigas, Sir, lagi po kami nakikinig sa program habang nagre-review. To God be the glory. Change is coming. Thank you. Rodel Juarizo, big always begins small. You're right. You put your faith in God. Please do not trust the man from the... No. The change is coming. We either put our trust, but the faith is in God and trust is in God. When see, if you have a president, is there in God commandments, the 5th commandment says, honor thy father, authorities included, superiors in government. So we need to respect. If we don't trust him, hindi natin pagkakatiwalaan, what's the point? But the faith in God, we pray. We got to pray.